Kaya dito papasok yung message na God knows everything. Sabi mo sa iyo katabi, mind you, huwag mo tuturuan ng Diyos. Sabi ko sa kanya, huwag mo tuturuan. Huwag mo na ituloy sa akin. Alam ko kung matagal na, maganda namin ako. Kapulat na yung brother eh. Dalawa lang yan dito eh. Si parang yan, magaling paro. Mabuhay ko na magaling paro. Yan, harap pa ka natin. Yan, sabi ko na pag-asal sa Kristo. Amen? So, nakatulog na mahal, di ba? Nakikinig ko ba kayo? Amen. Anong sabi ko kanina kung nakikinig kayo? Diba? Ha? Huwag natin tuturuan ng Diyos. God knows everything. Sabi ko sa inyo, kalali, God knows everything. John 21 verse 17, the third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, sabi niya, as his response, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Ano din, itong binabanggit ko sa inyo, Diyos, para kayo minamahal. Hindi ko ito binanggit sa inyo para kayo masabi lang ako. Amen? Kundi, binanggit ko ito sa pagkakasal ko, nung tinatanong siya, nung tinatanong siya Apostol Pedro ng Panginoon Jesus, iniibig mo ba ako? Ano sabi ni Apostol Pedro? Di ba? Ano sabi niya? You know everything. Yung full confirmation ng message. Anong sabi ng Apostol Pedro? At nalalaman mo po ang lahat ng mga galing. Nabikinig ko ba? At yun yung ating message. Sinunod niya si Felipe, tinanong ko sa mga doon ng pagkain. Pero he already knew in his mind what to do. Minsan sa buhay natin mga pagkumilamang, may mga bagay brothers and sisters na dumarating sa akin bilang test of faith. Amin ko ba? Pero lagi natin tatandaan, alam ng Diyos yung gagawin mo, hindi po siya tatanganan. Are you saying? Kaya, kung titignan natin yung movie nila para mas ma-appreciate natin yung message. Di ba, kahapon na lang, di ba? Di natin inaasahan. Yung bagyo si Macarena. Ha? Macarena nila? Macarena na, sabi mo na. Di ba? Yung si Tayo Marina, brothers and sisters. Ano ko ba? We didn't expect it to have such a big impact. Such a big impact on us, especially in Manila. Hindi natin inaasahan, magandang kalaki, epekto, yung pinsanan ko, lalo-lalo sa mga kailangan. E yan nangyari. Hindi ba kayo? Pero lagi natin tatandaan, brothers and sisters, sa gitna man ng pangit na pangyayari, sa gitna man ng pinig, sa gitna man ng malakas ng Diyos, lagi may pag-asa darating. Lagi may umagang sisikat sa pamagitan. Dali palang Panginoon sisikat ka. Yung malakas na malakas na. Now, matanong, if God knows everything, what are we to do? Sabihin sa inyo katabi-katabi, kung alam ng Diyos ang lahat ng bagay, ano gagawin natin? Siyempre, patulong na lang. Kung alam ng Diyos ang lahat ng bagay, siyempre, hindi naman kung alam ng Diyos ang lahat ng bagay, kung bumasa na lang sa kanya. Ibig sabihin, we have to do our own part as we do His part. Faith without works is dead. Ang Diyos lagi nagkakumilos, pero mas maganda kung sa mga ginagawa ng Diyos, meron tayong parte. Sabihin sa iyo kami, huwag ka na puro nasa kayo. Hindi ko masama yan, tama ko yun eh. Pero kung hindi na umasa sa Diyos, may ginagawa. Nakikita ko yun. Hindi ko pwedeng sabihin, kailangan matapos sa pagtulog ka lang maghapon. Dapat lumabas ka na pa. Dapat magawa ka na PPI. So, number one, if God knows everything, what are we to do? First things first, number one, pray. Kung alam ng Diyos ang lahat ng bagay na napatuloy, maganamin ka. Natulad ito.
5,000 katao, kailangan pa nangyari. Versus Jesus, anong ginawa ng Panginoon Jesus? Nagdasal. Sabihin siya katabi, nagdasal. Amen? Nanalangin. Like what the Lord Jesus did. He looked up to heaven. Anong ginawa ng Panginoon Kristo? Nagdasal sa pamagitan ng pagtigala sa langit. Sabihin siya katabi. Dati ka lang ba sa langit? O dati ka lang nakikita lang sa kisa may nakikita mo mga buti. Ang ginawa ng Panginoon Kristo sa pagtigala sa langit, mapili sa akin ha, He looked up to heaven, not to the problem. Tumingin siya sa langit, tumingin na sa langit, hindi tumingin sa problema, sa kawalangan at pangangailangan. At sabi nga ng maraming lingkod, verses 6, maraming mga lingkod, why worry when you can pray? Sabihin sa inyo kami, bakit ka mag-aalala? Diba? Kung pwede ka naman manalangin. Tama? Kasi pag nag-aalala ka, hindi mo makontrol lahat ng bagay, hindi tayo magagawa mo. Pag nag-aalala ka pa, papayat ka, papanik ka, magkakasakit ka. At goodbye babies, gusto ko yun. Kaya, so, pray. Sa halip na mag-alala ka, magpasal ka, at siya po yung tinuturo ng Ebanghelyo na Pilipino. Kayo po ito tumalampak para kalapang yun. Pagtulog sila, pagkasiguro nyo. Naubigin po kayo sa akin, ang sabi nito, magandang balita ang Biblia. Marcos, Kabanata 6, 41. Biyuhan ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit. Ano ginawa niya? Tumingala sa langit. Hindi ba mga tao, may problema na sa problema pa titigil. The more may problema mo tinitigil ka, tinitigil. Kaya tayo, the more may problema mo tinitigil mo langit, kahit hindi sa sobrang malaki, mas namin sa malaki. Nanganganak, kasi tinitigil mo eh. Pag tumitigil ka lang sa problema, tinitigil mo siya. Pag tinitigil mo yung problema, lalo mong pinamahal, kaya naman siya mapalapit ng problema. Pero dapat sa atin, sa halip na tumingin sa problema, tumingin na dun sa problem solver at pray. Hallelujah. Amen? Tumingin na siya sa langit at nagpasalamat. At ipinamahagi, inagrihan ng mga tinapay, paninigay sa kanyang mga alagad, o pag-ipamahagi sa mga tao. Inagrihan ng mga tinapay, at pinigay ng mga isa. Now, literally speaking, the word pray or prayer simply means sabi natin to make a request in a humble manner. Ang ibig sabihin ng pananalangin sa parang madali natin maunawaan, verses 6 says, ito'y nangangahulugan upang gumawa ng isang kailangan. Sabi natin, upang gumawa ng isang kailangan. Sa isang mapagpakumbag, parang tandaan niyo po ito ha. Humihingi tayo, hindi nagmamandong. Iba po yung nangihingi kaysa nagputos na. Tayo po, when we do pray, humihingi tayo. At kung humihingi ka, dapat nagpapakumbaba ka. At yun ang gusto yung Panginoon para ng sa pagkakas. Kasi marami mga tao, diba? Lord, hindi mo ako tuloy. Hindi mo ako tuloy, hindi mo ako tuloy. Ha? Dapat, diba? Pinamahan mo rin. O, diba? Pinahangol mo rin versus sisters. Kasi nakikiusap lang tayo. Diba? Isang mga tao ko ito. Di ba matandaan? Isang mo. Mga oras na, o. Diba? Ito dapat magpapaglaman ka. At sila natin may wala naman yung sasalit, makakita. Mas may gano'n ako sa salit. Sige ka natin, okay ka ba dyan? Nasa kamay ko namin yun para sila. Now, tingin po sa akin, the most basic, ignoring that, the most basic definition of prayer is talking to God. Yun po yun. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Sabi mo, pakikipag-usap sa Diyos. Amen? Ito ay ang komunikasyon ng kaluluwa ng tao sa Panginoon na lumikha sa Kanya.
It is the communication of the human soul with the Lord who created the soul. Prayer is the primary way for the believer in Jesus Christ to communicate. So, ang pagdarasal pananalangin ay isa sa pangparaan. Kapag tayo po ay makipagtugnayan sa Panginoon. Bigyan ko ba kayo? So that is number 1. Sabihin sa inyo katabi, if God knows everything, what are you to do is to pray. So alam natin ha? Kung alam natin na alam ng Diyos ang lahat ng bagay, ang dapat natin gawin, ibig na tayo mamalisa, magkalala, magkamit, marami pag iba, piliin natin ang isa pag-isa para natin magdasal at magalangin. Katulad nito, di ba? Walang tingin na hapon ang buwan. Yung iba, nagtitipid. Yung iba, napasulo. Pero salamat sa Diyos. Amen? Hindi mo paano at pinigyan mo yan. Pero ito yung maganda, ang walang tinitigil, pero yung biyaya na iskan sa mga dumagalo sa gawa niya, walang tuloy. Tuloy. Gusto ng tatay, siksik, hindi na kapapapa, ang walang sumunod na nangyari. Let's go to the next, number 2. If God knows everything, ano yung dapat gawin? Number 2, trust God. Sabihin sa inyo ng kapatid, pagtiwala ka sa Diyos. Maniwala ka sa Diyos, pagtiwala ka sa Diyos. Pagkasama mo yun ha, sapagkat maraming naniniwala, pero hindi nagtitiwala. Dapat kapag naniniwala ka, dagdagan mo ng pagtitiwala. Amen? Trust God, for He is so powerful, so mighty, kaya nilang ipagkaloob, kaya nilang gawin ang lahat ng bagay. Amen, diba? Even our needs, for He is our Jehovah Jireh, for He is our problem solver. Diba? Diba nung sabi ng awit, pwede ko makumanta? Tapos ano ba ito, diba? At least, kung wala na, limang kaya kung wala. Diba? Anong sabi ng awit ko, diba? Walang imposible sa ating Diyos, diba? Kaya mong gawin ng lahat. Gusto ko sana sabihin natin yung isang kukulis. Pero hindi ako mamahal kayo. Amin ang isang gagawin. Amin ang magandang magandang at saka yung magnaniwala na karami. Kaya ko ng Diyos ang lahat. Amen? Basta magtiwala ka lang. Amen? Ito rin natin. Sa mga awitin. Anong sabi natin sa mga awitin ba? Tingin sa akin. Parang nakakarawi na yun. Hello? Parang hindi ba sa inyo natin na? Ayaw, sabihin sa kapag yung wala na ha? Magiging pangit. Pangit talaga. Amen? Anong sabi na kami tingin sa akin? Ganda tayo. Sabay-sabay. Alam niyo ito, kung yung episode. Problema ay dumarating. Diba? Di ba naman, ang natagal ito, may Bombay na dumarating. Ito'y kanyang lulutasin. Walang sumigaw. Para kayo, nananakot ba ito? Sabay-sabay. Malakas. Problema ay dumarating. Ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang nasa lupa. So number 2, trust God. Sa iyo sa kapatid mo, magtiwala ka rin sa Diyos. Hindi ko ba? Now, what does it mean to trust God? To trust God or to trust is to believe in the reliability truth, ability or strength of something. So when it comes to trusting God, that means believing in His reliability, brothers and sisters, His word, His ability, and His strength. Brothers and sisters, the Bible says that God cannot lie. Hindi ba yun? So ang ibig sabihin, ang magtiwala
ay naniniwala sa pagiging, sabi ito, maasahan. So, ang Diyos po sa madaling sabi ay maasahan. Sabi ko sa inyo kami, ang Diyos ay maasahan. Hindi po ba ito? Hindi po ba? Siya po'y maasahan, kanyang salita, ang kanyang kakayahan, ay si Jesus sa kanyang lakas. Kaya sinasabi sa Biblia, ang Diyos ay hindi katulad ng tao na nagsisinungaling. Amen po ba? Ginagawa natin kanina, Panginoon, aming panghahawakan nila. Pero God sa kanyang aklat na bilang, God is not a man that he should lie. Sabihin ko sa inyo, kapatid mo siya ng kapatid, anong sabi ng salita ng Diyos? Ang Diyos ay hindi katulad ng tao na nagsisinungaling. Amen? Sigurado rin, maaaring magsinungaling. Kung talagang mo, maaaring magsinungaling. Lahat tayo, posibleng magsinungaling. Pero of course, kailan pa natin ang pinagkuran natin, hindi siya magsisinungaling. Hindi na tayo pababayaan. Hindi na tayo iwanan. Lagi na tayo sa samahan. At lagi na tayo tutulungan. Amen? Ganyan ang Diyos, lagi kang tutulungan. Hindi ka tulad ng mga preacher, di ba? Lahat kayo binibigay. Amin mo ba? Ibinibigay the best. Pero ginagawa ng mga tao, hindi sa tulungan. Hindi mo ba? Tinutulungan. Lalo na sa pag-preach. Tinutulungan. Ganyan yung kapatid na tinutulungan ba? Wala. Amen? So mga kapatid, brothers and sisters, that is number 12, mga kapatid. Yan. Tandaan niyo po, ang word of God wala sa habang, wala sa ito. Gusto ko lang ibagtali, Proverbs chapter 3, verse 5, madalas natin napapakinggan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang mananalig sa iyong sarili kautawan. At sa awit, 37 verse 5, ang iyong sarili sa Diyos ilana, at pag nagtiwala ay tutulungan ka na. Hindi mo ba? And thirdly, dagdag natin para mas masaya. If God knows everything, ano dapat natin gawin? We should, number 1, pray. Pangalawa, we should, number 2, trust God. And thirdly, number 3, allow God to move. Ano po ba? Kung alam mo na alam ng Diyos ang lahat ng bagay na kailangan ka, at kung alam mo na alam ng Diyos ang lahat ng bagay, titiwala ka sa Kanya. At kung alam mo, alam ng Diyos ang lahat ng bagay, ahayaan mo sa Diyos. Sabihin sa iyo kapatid, ang Diyos natin, hindi palyado, walang diabetes, hindi magdano, hindi magdawis. Sobrang makapangyarihan. Kaya ang pangalan mo, El Shaddai, Diyos na makapangyarihan. Kaya dapat ang Diyos, hindi natin tinutulungan. Mali po na tinutulungan natin ang Diyos, dapat tayo ang tinutulungan ng Diyos. Sabihin ko sa iyo kapatid, huwag mong tinutulungan ng Diyos, insulto sa Kanya. Hayaan mo ang Diyos na tumulong sa iyo. Kaya ngayon kapag ito, ilako lang natin yan. Yung lahat ng may pangailangan ngayon kapag ito kasama ko, itataas natin kayo sa Kanya. At yung pangailangan natin, chat yun, ibigay niya ako sa gustong tatay, sisig, bigul, umapaw at kaya sugat. Sabi mo, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba siya? Dapat, God is always in complete control of the situations surrounding us. Even when they are painful or frightening, He urges us to take refuge in His power, even though chaos swirls around. Our part is to submit to His will and trust Him. So yun po yung pagpapayunod sa Diyos na Diyos, nagpapakasakot ka sa Kanya. Nagtitiwala ka at nagpapasakot ka sa Kanya. Kaya bakal lang ito, di ba? Bakal lalaki, pinagkatiwala yung tinapay. At ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, ang Panginoon sa Kristo rin, pinagkatiwala niya sa Ama, sa pamagitan ng panalangin, at anong nangyari? Hindi pa tapos ang kanyang panalangin,
brothers and sisters, habang binibigay ng tinapay, ay ang tinapay talaga sa hindi ko siya nabubos. Kung pagkatuloy lang ito, hindi ka nabubos. At sa kumara pa, ang labing dalawang kanya. Amen? Lagi may dalang kakontrol ang Diyos sa mga sitwasyon. Amen? Kahit ang masakit o nakakatakot, brothers and sisters, may nangyayari sa buhay natin, hindi ko tayo ito sa magpakaroon sa atin. Sapagkat siya ang ating naluna. Amen po ba? Kaya dapat tayo magpasakot at magtiwala sa kanyang naluna. Amen? Magtiwala sa kanya. Na gusto ko lang ito, ang sabi dito, as Paul writes in his letter, sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Efeso, sa kabanatang 6, sa talata 10, ganito po pagkasabi. Kaya dapat kayong tumayo at maging matapang dahil kasama natin ang Diyos. Sabihin sa inyo kapaligiran kapatid, magpapatapag ka sa Panginoon. Amen? Amen? At sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Amen? Dapat kayong tumayo at maging matapang dahil kasama natin. Salamat po sa Panginoon. Diba? Kasi mamaya mo natin, naging matapang buhay mo. Kasi yung mga kawan, yung iba, hindi naman yan, kung talagang hindi talaga pwede magawa, may iba. Diba? Wala talaga ako. Pero kung pwede naman magawagin, at hindi ka nagawa, ay nagalibaw na kayo. Pero salamat sa Panginoon, ano ba? Dahil hindi kayo nagpatalo, amen? Sa sitwasyon, sa panahon, amen? At kung bakit nyo nagawa yun, amen? Similarly, sa pagkakain ng tiniwala, nasa iyo siya dahil may Diyos sa makakagaling. At pinayaan natin ng Diyos ang kulilos sa gawain niya at kayo. Amen po ba? Tandaan po natin, brothers and sisters, sabi nito, yung sinasabing surrender to God, no? Sa literal na pangungusap, brothers and sisters, ang pagsuko ay pagsasabi sa Diyos na tayo ay hindi sapat. Kung pangalapiin ang ating mga alalahanin at tapos siya ang bumalik. Surrender to God is literally giving up. It is telling to God that we are not good enough to deal with our works and we must take over. Sabihin sa'yo kapag hindi lahat ng mga bagay kaya ko solusunan. Kaya pag hindi mo kaya, huwag mo kulitin kasi sila ka. Pag-ibig ba? Amen? Pag hindi mo kaya, sabihin mo, lahat tayo kumabag sa problema, iba-iba nga lang ng itsura. Pero nandiyan ang katotohanan. Pag hindi mo kaya, diba? Surrender to God. Kung di ba kaya ang laban, ano ko? Take chance. Hindi masamang umaklas. Kasi kung kakapagod hindi mo kayo, sa buhay minsan kailangan umaglas para mamang ka. Kasi pag diretso ka lang, ano po ba? Hindi mo ba kayo? Cast out yan na kasi. Kaya pag medyo binuhingahan ka, may pangailangan ka, atras mo na, punta sa Lord. At pag di mo kaya naman, ibigay mo sa Kanya, tsak yun, panahon. Amen? So, brothers and sisters, in times of need, ulitin ko pa, in times of need, trials and storms, always remember God knows everything. Sa panahon ng pagkailangan pagsubok o bagyo, lagi namin alalahanin na alam ng Diyos ang lahat ng yan. Sabi natin, God knows exactly what you need, who you need, how much you need, and when you need it. Ano mo ba? Alam ng Diyos kung ano kailangan mo, sino kailangan mo, kung magkano kailangan mo, at kailangan mo ito kailangan. Yan mo ba? Sabihin sa'yo kapatid, God knows everything. At kung alam ng Diyos ang mga bagay, wala tayong magpapatuloy na namin, magtiwala, at kaya ang Diyos, ay tayo. Tayo na patuloy sa taas, ang dalawang